Surah Al-Lail, the night, ang gabi. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamawain, ang pinakamahabagin at ganap na mapagmahal. Wal-layli idha yaghsha. By the night when it covers, sumusumpa si Allah sa gabi kapag ito ay unti-unting dumidilim. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. And by the day when it appears. At sumusumpa si Allah sa araw kapag ito ay biglang lumiwanag. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. And by He who created the male and female. At sumusumpa si Allah sa lumikha sa lalaki at babae. Inna sa'yakum lashatta. Indeed, your efforts are diverse. Katotohanan, ang inyong mga pagsusumikap ay magkakaiba. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. As for he who gives and fears Allah, kaya't ang sinumang nagbibigay at may takot kay Allah. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. And believes in the best reward. At naniniwala o sumasampalataya sa pinakamainam na gantimpala. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. We will ease him toward ease. Kami ang magpapadali sa kanya patungo sa kaginhawahan. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. But as for he who withholds and considers himself free of need, ngunit yaong nagdamot at nagpakasapat sa sarili, o iniisip niya ang sarili niya ay malaya na or self-sufficient siya or wala na siyang pangangailangan sa iba. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. And denies the best reward. At nagpasinungaling sa pinakamainam na gantimpala. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. We will ease him toward difficulty. Pagagaanin namin o padadaliin namin sa kanya ang patungo sa kahirapan. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. And what will his wealth avail him when he falls? At hindi makakatulong sa kanyang yaman kapag siya'y nahulog sa kapahamakan. Inna alayna lalhuda. Indeed, incumbent upon us is guidance. Katotohanang tungkulin namin ang paggabay. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. And
indeed to us belongs the hereafter and the first life. At sa amin ang kabilang buhay at ang una or ang mundong ito. فأنذرتكم نارا تلظى. So I have warned you of a fire which is blazing, kaya kayo ay aking binabalaan sa apoy na naglalagablab. La yaslaha illa al-ashqa. None will enter to burn therein except the most wretched one. Walang masusunog doon kundi ang pinakamasama. Alladhi kadhaba wa tawalla. Who had denied and turned away. Yaong nagpasinungaling at tumalikod. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. But the righteous one will avoid it. Ngunit ang may mga takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay may liligtas dito or iiwasan ito. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. He who gives from his wealth to purify himself. Yaong nagbibigay ng kanyang yaman upang linisin ang sarili. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. And not giving for anyone who has done him a favor to be rewarded. At hindi dahil sa isang pabor mula sa sino man na kailangang gantihan. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. But only seeking the countenance of his Lord Most High. Kundi upang hanapin lamang ang mukha ng kanyang Panginoon, ang kataas-taasan. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. And he is going to be satisfied. At siya ay tunay na malulugod. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kababayan. At narinig na naman natin ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran dito sa surah Al-Layl o ang gabi, kung saan ay pinaliwanag ng Allah dito kung yung mga taong kuripot at mga taong mapagbigay sa landas ng Diyos, sa landas ng Allah. So, dito po ay sumusumpa ang Allah. Ang nagpadala ng banal na Quran, sumusumpa saan? Sa gabi. Kapag ito ay dumidilim. So, kung sabi present tense, kasi yung gabi, di ba? Yung gabi, pag gumabi siya, hindi siya totally dark. Pag lumubog ang araw ganon, hindi siya totally dark. So, ano siya? Kulay orange muna yung langit. Kulay orange. Tapos, dahan-dahan na naglalaho yung liwanag ng buwan, ng araw, dahan-dahan. Hanggat sa lumubog siya, meron pa rin kulay orange pa rin. Nung gumabi na, medyo malayo na yung araw, nasa ilalim na or kung nasa na siya, malayo na ang araw.
madilim na nakuberan na niya yung lahat ng liwanag, nakuberan na ng dilim. So yun ang pagsumpa ng Diyos. Hindi, pag ang banal na Quran ay sinulat ng tao, hindi niya kayang sabihin yun, mga kababayan. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. At ang araw kapag ito'y sumisinag. So ito namang araw, pag umakyat gano'n, pag nag-sunrise gano'n, maliwanag agad. Maliwanag agad. Walang pasakalye. Pag lumabas yung araw gano'n, maliwanag agad. So, pinapakita sa atin yung kaibahan ng dalawa. Contrast. Yung contrast niya. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. At sa lumikha, sa lalaki at babae. So, sumusumpa si Allah sa lumikha, sa lalaki at babae. Ito na naman, contrast na naman, babae, lalaki, creation. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Katotohanan ang inyong mga pagsusumikap ay magkakaiba. O ito na naman, contrast na naman. Ikaw anong ginagawa mo? Ikaw anong ginagawa mo? Ikaw anong ginagawa mo? Sabi ng Allah, magkakaiba kayo ng mga ginagawa. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Kaya't ang sino mang nagbibigay at may takot kay Allah. So after nga sabihin yung mga contrast, gabi sa araw, babae, lalaki, no? Liwanag, dilim. Pagkatapos niyang sabihin ito, yun, binigyang diin niya, no? Na kaya't ang sino mang nagbibigay at may takot kay Allah. So dalawa, yung may takwa, yung may takot sa Diyos, tsaka nagbibigay. Okay? Dahil so sa chapter na ito mga kababayan, dalawa ang bida. Dalawang bida. Sino yun? Yung mga nagbibigay. Sino yung mga nagbibigay? Yung giver. Di ba? May giver, may taker. May mga tao, puro take lang. Walang give. So dito, yung mga nagbibigay. Okay? وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى and believes in the best reward. At naniniwala sa al-husna. Yung al-husna, ang pinakano dito, yung katotohanan. Yung lahat ng katotohanan na sinaad sa banal na Quran. Yung reward, yung mga lahat ng kabutihan, yung lahat ng magaganda, lahat ng maayos, which will redound into the truth na ito, pag gumawa ka ng masama, minus point ka. Okay? Pag gumawa ka ng mabuti, ay plus point ka. So, yun ang al-husna, yung kabutihan doon. Na yung kabutihan mo na yon, hindi magbunga ng kasamaan yon. No? Kasi kung di ka man ma-rewardan dito sa mundo, nakasulat yun doon sa kabilang buhay. Makikita mo yon makikita natin sa kabilang buhay. Pasanuyassiruhu lil-yusra. Kami ang magpapadali sa kanya patungo sa kaginhawaan. So ito pala mga tao na nagbibigay ay tutulungan ni Allah para guminhawa ang buhay. So it is always the giver that is helped by Allah, no? Toward is para sa kaginhawahan. No? We will ease him towards is. Padadaliin namin sa kanya yung papunta sa pagiging madali, sa kaginhawahan.
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Ngunit yaong nagdamot at kinukonsidera niya ang kanyang sarili na wala na siyang kailangan sa ibang tao, no? Wala na, self-sufficient na siya. I am free of need. No, sapat sa akin, kumbaga mayaman na siya. No? Mayaman na siya. Pag alam mo yung mayayaman, hindi lang pumupunta sa bulsa nila yung pera nila. Saan pumupunta? Pumupunta sa puso nila. Okay? Yung kayamanan, okay lang yan pag napunta lang sa bulsa. The problem with that is, kung ang kayamanan mo mapunta sa puso mo. Why? Because you may become greedy, magiging sakim ka, or gagawin mong sandata yung kayamanan para yung mga tao ay pahirapan, o yung isang mga uri ng mga tao ay apihin, oppression, no? Yung gagamitin mo yung pera mo, kayamanan mo, yung status mo, yung salapi ng bayan mo sa pag-oppress sa ibang tao, yung paghamak sa ibang tao, sa pang-aapi, pang-abuso at pagpatay ng ibang tao. Gagamitin mo yung kayamanan mo. Kasi mayaman ka. Sabi, mayaman ako. Sige, sakupin natin yan sa lugar na yan. Mayaman ka eh. May pambili ka ng armas eh. So, kukunin mo yun para makuha mo yung lupa. Ganun yun. Okay na. Siyempre, dadagdag kayamanan mo. O, sakupin natin yun. So, yun ang problema. Yung mga nagdamot, yung mga mararamot. Tapos, kala niya sa sarili niya ay self-sufficient na. No, wala na siyang pangangailangan. Kaya pag iba na ang takbo ng utak niya. Akala niya hindi na siya daratnan ng kamatayan. No? Or alam niya na daratnan siya ng kamatayan. Pero yung pera niya, iniisip niya, paano ko kaya pahabain ang buhay ko na gano'n. So, hindi niya naisip na temporary lang ang mundo. Nakalimutan niya yung katotohanan, yung alhos na. Ano yung alhos na? Na kailangan magdasal ka. You should worship your God, your only God, Allah. La ilaha illallah. There is no God except Allah. Okay? Kalimutan mo. Or ayaw mo na. Kasi sabi, ako, ano pa sa iba. Sabi ni Paraon, ako ang Diyos na kataas-taasan. Kasi Paraon siya. Siya ang King of Egypt ng kapanahunan. Okay. Pumasok na sa puso niya yung kanyang kayamanan. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى and denies the best reward. At nakalimutan at nagpasinungaling sa pinakamainam na gantimpala. Sa katotohanan. Ano ba ito? Yung alos na nga, sinabi, lahat ng kabutihan, yung pag may ginawa ka ng magaganda, papunta ka sa paraiso. Hindi ka naniniwala dyan. Why? Mayaman ka. Bakit ako yumaman ng ganito kung ganyan? Sabi ni, sino ba yun? Yung isang Israelite sa kapanahonan ni Moses. Nakalimutan ko. Sabi niya, yumaman lang ako dahil sa galing ko. No? So, pagkagalingan, solo niya. Pagkahirapan, sabi, Diyos ko, bakit mo pinapahirapan? Pagkahirapan, sinasamang Diyos. Pagkaginawaan, solo niya, sabi, ako. Kaya ako yumaman ang galing ko kasi. Ang galing ko. Wala nang dadaig ko sa akin. The best ako na pagkagaling ko. Pero pag tinamaan ng, alam mo yun, kahirapan, sakit, bakit mo ako, Diyos ko, bakit mo ako ginanito?
وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. We will ease him toward difficulty. Kami ay magpapadali sa kanya patungo sa kahirapan. So yung mga tao na yon, na mga maramot at mga walang takot sa Allah at tinuturing niya yung sarili niya na wala na akong kailangan sa iba. Kaya hindi na ako sasamba sa Diyos. Wala na akong pera. Pasting, obra Ramadan, ba't ako magpapasting? Ang sarap kumain, magpapasting ka. Ha? Mag-hajj, mababawasan yung pera ko ng, magkano na ba ngayon? 300,000, 350. Nung mag-hajj ako, 250,000. Mabawasan ko kayamanan ko, 250,000 papuntang Mecca. Ano bang mabibili ng 250,000? Magjajakat ako, pero yung pinaghirapan ko na 2.5%, kada 1,000,000 ko, 25,000, tatanggalin ko sa pera ko. Ganun ba yun? Ha? So, gusto sabihin nun, yung mga mandatory na ipinagagawa sa'yo ng Allah, di mo na ginagawa because ayaw mo. No? Kaya sabi ng Allah sa mga tao na yon, ay padadaliin ni Allah sa kanila yung paghirap, yung kahirapan. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. At hindi makatutulong sa kanyang yaman kapag siya'y nahulog sa kapahamakan. So, pag namatay ang tao na hindi niya nagawa yung mandatory, mandatory sa sangkatauhan. Akala niyo sa Muslim lang mandatory yan, no? 5 pillars of Islam. No. Mandatory sa tao. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nilikha ko lamang ang mga tao at mga engkanto para sambahin nila ako. That is the purpose of creation, of your creation. Para to worship God. Ayaw mo. So, ayaw mo. Pagkatapos mag-worship, anong klaseng worship? Kailangan mong mag-shahada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kailangan mong susumpa na wala kang ibang sasambahin kundi si Allah. La ilaha illallah. There is no God except Allah. Kailangan mo magdasal 5 times a day. No? That is worship. Doon yan sa yan yung purpose ng buhay natin. Kailangan mo mag-fasting sa month of Ramadan. Kailangan mong mag-hajj once in a lifetime. Well, those are the mandatories ng pagiging, hindi lang pagiging Muslim, pagiging tao. Once na naging tao ka, kailangan mong gawin yan. No? Kailangan mong gawin yan. Because that is worship. Yan ang tamang worship. Okay? Sabi, pwede bang mag-worship lang ako rito? Okay lang ako rito sa kwarto. Mag-worship lang ako dito. Kasi ganun pala yun. Mag-worship ako. Mababawasan bang pera ko? Ganun pala yun. Inna alayna lalhuda. Katotohanang tungkulin namin ang paggabay. So, ang gagawin lamang ng Allah ay gabayan ng tao. Kasi meron kang meron kang freedom. May free will ka. So, pag ikaw ay maayos, hindi ka kuripot, gabayan ka ng Allah papunta sa mabuti. Pag ikaw ay kuripot, okay? Kuripot, ano bang essence ng pagiging kuripot? Kuripot saan? Kuripot sa paggastos ng kayamanan mo sa landas ng Allah. Kaya nga yan, kahit sa mga Kristiyano, sabi, bakit di mo ko pinainom? Bakit di mo ko dinalaw sa ospital? Bakit di mo ko binigyan ng damit, di mo ko binisan?
Sabi ng, ya Allah, ano ko ba? My God, ano ko ba? Bakit? Kailan ba tayo nagkita? Di ba? Kailan ba tayo nagkita? Ba't di mo nilibing yung taong namatay? Ganyan yan eh. Hindi ka sumama doon sa libingan. Hindi mo nilibing yung taong namatay. Pinabayaan mo lang doon, nakatiwang mo, kinain ng mga aso doon. Hindi ko kilala. Mandatory, ilibing mo yung taong patay. Diba? So yan ang mga ano natin. So bibigyan ka lang ng Allah ng guidance. Na ikaw, may free will ka, you can decide by your own. Pero kung gusto mong papunta doon sa success, the ultimate success. Ano ba ultimate success? Papunta sa paradise. Hindi yung marami kang pera. Kasi pag namatay na yung tao, nilibing na yung tao, takot na takot yung tao. Kasi mag-isa siya doon sa libingan, mga kababayan. Mag-isa tayo doon sa libingan. Takot ka. Sino bang subukan mo? Pumunta ka sa Africa. Africa lang Di mo alam yung culture, di mo alam yung dami mong inisip, ano bang klase ng mga tao. Pagdating mo pala doon, ang ganda pala ng Africa. Pagdating mo doon, ang lalaki pala ng mall ng Africa, ang lalaki pala ng building ng Africa, ang ayos pala ng mga tao doon. Yung nakikita mo sa media na nakabahag, may mga, di ba? Takot na takot ka na pupunta ka pa lang sa Africa. How much more? Doon sa usapang libingan, hindi ka matakot papunta sa libingan. Wala kang kasama, mga kababayan. Mag-isa ka. Yung mga mahal mo sa buhay, hanggang libingan lang ang mandatory sa kanya. Hindi ka sasamahan nila doon sa loob. Mag-isa ka doon. Wa inna lana akhirata wal ula. At sa amin ang kabilang buhay at ang ang mundong ito. Ito, sa akin ang guidance. So sabihin, pwede kitang guidance papunta sa paraiso. Pwede kitang bigyan ng guidance papunta sa impyerno. Okay? Sa amin ang buhay na ito. Sa amin ang kabilang buhay. The hereafter. Wala ka na doon. Sa hereafter. Sa kabilang buhay. Wala tayong say doon. Mga kababayan. Wala tayong decision doon. It's the sole decision of our Creator. It's the sole decision kung ikaw papasukin niya. Sabi, mabuti akong tao, makakapasok ako doon. Hindi nga. Sigurado ka. Sabi ng Prophet Muhammad, kung ang tao, kung gaano kahirap pumasok sa needle, yung camel, ganun kahirap pumasok doon sa paraiso. Except kung kaawaan tayo ng Diyos, kaawaan tayo ng Allah. So, paano mo makakuha yung awa ng Diyos? No? Ayaw mong magbigay sa mga ayaw mo. So sabi ng Allah, ako nagbigay ng guidance, sa akin ang guidance, sa akin ang kabilang buhay, sa akin itong mundong ito. Okay? Sa akin yung buhay mo sa mundo ito, sa akin yung buhay mo sa kabilang buhay. فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Kaya kayo ay aking binalaan sa apoy na naglalagablab. Okay, nag-advertise ang Allah ng Jahannam, ng impyerno. La yaslaha illa al-ashqa. Walang masusunog doon kundi ang pinaka masama. Alladhi kadhaba wa tawalla. Yaong nagpasinungaling at tumalikod. Ayan, dito tayo. May kasalanan sa Quran. May mga kasalanan sa pag ang Allah nagpadala ng propeta, dapat maniwala ka roon. Kasi ang message niya papunta sa Allah.
Ngayon, kung ikaw tumalikod doon, disgrasya ka, disgrace ka. Panahon ni Saleh, sabi ng Saleh, ako ay propeta ng Allah. Sabi ng mga tao, sige nga, magpalabas ka nga ng camel dyan sa bato. Nag-pray si Saleh alayhi salam, may lumabas na bato doon sa may lumabas na camel doon sa bato. Sabi ni Saleh, naniniwala na kayo? Yung iba naniniwala, yung iba hindi. Lalo na yung mga mayayaman. Ayaw nila maniwala. Sabi ng Propeta Saleh, huwag mong saktan yan. Okay? Itong camel, huwag mong patayin, huwag mong saktan. Ganun. Pinatay nila yung camel. Kasi pag nakapila sila, kukuha sila ng tubig, umiinom yung camel. Ang tagal kasi ang laki ng camel, patas buntis. Ang tagal. So, yung mga mayaman nagkasundugan. Wala na yan, yan. Subukan natin yan. Sinong makapatay ng ng camel, paasawa ko yung anak ko, yung mga naman, mga tao. Di nag-isip, pinatay nila yung camel. So, nagkaroon sila, pinarusahan sila ng Allah, mga kababayan. Patay sila lahat. Ganun yun. So, panahon ni Moses. Diba? Pag di ka naniwala sa prophet, sabi ni Moses, parang, la ilaha illallah, there's no God except Allah. Sabi ni Parang, hindi, ako ang Diyos, ang kataas-taasan. Sino ba yung Diyos mo, Moses? Hindi naniniwala, wala, nalunod siya. Pati yung army niya, nawala yung bangis ng Kingdom of Egypt, nabura. Nawala sila, bigla. Sila yung powerful sa time na yun, nawala sila lahat bigla. So ganun, because they did not believe in the prophets. No? Hindi sila naniwala sa kanilang mga propeta. Panahon ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, ako ang Messiah. Sabi ng mga Hudyo, Messiah? Messiah? Sige. Ako natin sa krus yan. Sabihin natin kay Pilato, nagpapakilala anak ng Diyos yan. Sa relihiyon natin, hindi pwede yung may anak ang Diyos. Sabihin natin na sabi, di ba ikaw sinasabi mo na anak ka ng Diyos? Sabi ni Jesus, hindi. Anak ako ng tao. Lagi kong sinasabi yan. Anak ako ng tao. Ito namang mga ewan ko ba. Ekuan lang daw yun. I-jum lang daw yun. Bakit mo pa kailangan na i-correct ang mga tao na, uy, anak ka ng Diyos. Sinasabi ng mga tao, anak ka ng Diyos. Sabi mo, hindi, anak ako ng tao. Bakit kailangan mong i-correct kung anak ka talaga ng Diyos? Hindi sila naniwala sa kanilang propeta. Kababayan, ano nangyari sa kanila? Sa kanila, sinugod sila ng mga, yung dalawang lahi ang sumugod sa kanila. Nawala sila doon sa Israel. Nawala sila doon sa Palestine. Doon sa Promised Land. Ngayon, prinamis daw sa kanila yung land na yon 3,000 years ago. Kaya bumabalik sila. Meron silang mga bomba. Meron silang the rest is history. So ito na naman sila. Ito na naman kayo. Tumalikod na naman kayo sa mabuti. Yan. Oops. Tumatalikod na naman sila sa mabuti. Napupunta sila sa masama. Sana ba yun? وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى But the righteous one will avoid it. Ngunit ang may takot kay Allah ay maililigtas dito. So yung mga may takot sa Diyos, yung tipong narinig nila yung banal na Quran. Ano ba yan? Magandang pakinggan. Ano ba ibig sabihin yan? Sino kaya ang pwede kong lapitan dyan na ipaliwanag sa akin yan? Sige nga, abangan ko nga yan. Parang maganda yan. Isa lang palang ibig sabihin yan. Sambahin lang natin ng Allah ng mag-isa. Walang kapareha. Walang partner. Walang anak.
walang tatay, walang lolo, walang lola, walang ascendants, descendants, walang kapatid, yung Diyos, walang... Ngayon naintindihan ko na kung ano ang Diyos, kung sino siya. الذي يؤتي ماله يتزكى. Yung nagbibigay ng kanyang yaman upang linisin ang sarili. Yung unang-una, may takot ka sa Allah. Pangalawa, para linisin mong sarili, magbigay ka ng kayamanan mo. Hindi sa'yo inobliga yung buong 100% na kayamanan mo. Ang zakat is only 2.5% ng iyong naipon, yung di mo na kailangan. Alam mo yun, yung andyan lang sa bangko, nakatiwang-wang. Di mo nagagalaw kasi okay naman yung buhay mo. Kahit di mo siya galawin, okay naman yung buhay mo. Magbigay ka sa mahirap ng 2.5%. Yan ang mandatory. Kung medyo gusto mo talagang linisin ng sarili mo, magbigay ka ng sadaka. Sadaka jariyah. Magpatayo ka ng moske. Yung moske, yung masjid, habang mayroong nagdarasal, habang mayroong nagsisermon, habang may lumuluhod, habang ginagamit yan ng mga Muslim, okay? May biyaya ka. Paulit-ulit na biyaya. I-enroll mo yung anak mo sa mga Arabic schools. I-enroll mo. Matuto man lang sila magbasa ng banal na Quran. Kasi yung banal na Quran, isang letra ng banal na Quran, 10 good deeds. 10 good deeds, pero 10 good deeds. Pag nakabasa sila, alif, lam, mim, 30 good deeds yun. Para kang nakapulot ng 30 pako na pwedeng makatinik sa daan. Tapos tinanggal mo dun sa daan, nilagay mo sa basurahan kasi delikado, mga kababayan. So, yung mga nagbibigay ng kanyang yaman at upang linisin ang kanyang sarili. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. At hindi dahil sa isang pabor mula sa sino man na kailangan ang kantihan. Okay. So, hindi ka magbigay dahil sa nag-ask ka ng in return. Magbibigay ka kasi you are pleasing Allah. Kasi para sa kabilang buhay, kawaan ka ni Allah at daling ka niya sa paraiso. Yung awa niya. Kasi doon lang makapasok ang tao. Sabi niya, nagsamba ako sa'yo. Hindi na. Kahit naman tayo magsamba sa Allah ng mandatory. Dagdagan pa natin ng optional eh. Hindi naman tayo may-ari ng paraiso. Paano tayo makakarating doon? Hindi tayo. So, the only decision is from Allah. Diba? Kahit anong ganda ng sabi, grabe ng may sa negative side, kahit ano pa ang gawin mong decision mo sa buhay, hindi ikaw ang nagbibigay ng result, kundi ang Allah. Ang Diyos ang nagbibigay ng resulta. Sabi mo, ginawa ko naman lahat. Nagtitinda naman ako. Lagi akong logi sa hanap buhay. Problema yung result, hindi sa'yo yun. The result is with Allah. No? إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Kundi upang hanapin lamang ang mukha ng kanyang Panginoon ang kataas-taasan.
walasawfa yarda, at siya ay tunay na malulugod. So ito po ang Sura Al-Lail. Ang pinakabuod nito ay yung kayamanan mo, gamitin natin sa paglilinis ng ating mga sarili. Itong kayamanan natin, isang sabihin nito na kung may mga inaapi, di ba? Inaapi tayo or inaapi na gastusin mo para makaripil ka ng evil. Kung kasi yan makaripil ka ng evil tapos makapagbigay ka ng goodness. Di ba? So ngayon, sabi, ayaw mo magbigay. Nag-meeting kayo ganun. Sabi, walang sa classroom. Walang aircon. Ayaw ko magbigay dyan. Di ba? Anak mo naman yung andoon. Ayaw mo. Nagets nyo. So, yung anak mo rin magkakasakit, di ba? Kung sakaling masyado mainit. So, ganun yun. Inaano tayo ng Allah, ng Diyos na maggastos. Gumastos for the sake of Allah. Kasi, ang mundo, pag hindi siya may mabuti, may masama, pag laging naglalaban yung ganun. Pag manaig yung masama, di ba? Ma-discourage ba yung mabubuti? Ma-discourage. Marami silang masasama. Sila na yung masasama. Sila pa yung pinagpapala. Patay tayo dyan. Ay, maging masama na lang tayo. So ngayon, buong mundo masama na. Bakit gano'n na sila? Sila na yung nambobomba, sila pa yung umaasenso. Di ba? Sila bang pumapatay ng mga tao. Bakit gano'n? Di ba? So, if you will not do something about it, by your money, by your action, by your words, ano mangyayari sa mundong ito? This will be a heaven of evil. Di ba? Wala na yung mundong ito. Pero itong mundo, binigay sa atin ng Allah. Binigay sa atin na tayo ang kalifa. Tayo ang kalifa ng mundong ito, mga kababayan. So, tayo ay ambassador ng Diyos. So, in behalf of God, tayo niligay dito sa mundo. And our purpose is to worship Allah at panatilihin yung justisya. Dapat may justice, dapat may peace, justice, ano ba? Yun, peace, justice. The rest kasi susunod na yan pag may dalawa na. Pag may justisya, bakit naman walang peace and order, di ba? Kung may justisya naman, di ba? Kung maayos naman yung mga batas mo, kung may death penalty naman, sino naman magtutulak ng droga kung may death penalty? Kayo na lang dyan. Di ba? Di ba? Kasi may justisya. Sino naman ang papatay ng tao? Kung yung pagpatay ng tao ay ang punishment is death penalty. Sino papatay ng tao? O kayo na lang dyan. Ayaw ko niyan. Pero dahil wala naman, kahit mahuli ka. Pumatay ka ng tao. Sabi mo, yan ang negosyo ko, papatay ka ng tao, tapos papabayad ka. Kasi pag nahuli ka, wala namang death penalty. Hindi ko mention, pakainin ka ba ng sampayan ng Pilipino? Yan. Yan ang mga katotohanan sa ating bansa, mga kababayan. So, inaano tayo, hindi naman, ginagabayan tayo ng Allah, naggastusin ng ating kayamanan for the sake of Allah. Diba? Yung sa mga tao doon, halimbawa, mga walang tubig doon, kumukuha ng tubig doon, napakalayo. Gumawa ka ng paraan saan, paano ba magkaroon ng tubig, maggawa ka ng balon, di ba? Para naman makaligo yung mga tao, pag nagsimba, pag pumunta sa mosque, mababango naman, hindi mabaho. Di ba? Ganun.
So, gastos ka. Bigay Allah guidance, punta ka paraiso. Di ka gastos, maramat ka, kuripot ka. Bigay Allah ng guidance para mapunta ka sa impyerno. Ganun ang surah Al-Lail. Pero kung ikaw ay mapunta sa paraiso, sabi ng Allah, surely, ikaw ay matutuwa. Ikaw ay malulugod. Ikaw ay happy. Okay? Yun lang po mga kababayan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.